Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 3 sa pagitan ng kupunan ng Spurs kontra sa kupunan ng New York Knicks. Dito nga sa Game 3 mga ropa, kailangan talagang bumawi ng kupunan ng Spurs dahil nga ang Games 1 and 2 ay na 2-0 sila ng kupunan ng New York Knicks sa mismong home court pa nga nila. At dito nga sa Game 3 if ever na matalo sila ay 3-0, mahirap nang mangyari yon. At dito nga sa Game 3 ay talagang pinakita ng Spurs mga ropa ang never say die attitude. Hindi nga nila hinayaang 3-0 sila ng kupunan ng New York Knicks mga ropa at dito nga din sa game na to. Napakaganda pa din ng laban. Walang tambakan na nangyari. Talagang digitan at digdigan talaga ang dalawang malakas na teams na to ng East and West. Pero sabi ko nga hindi nga na 3-0 ng New York Knicks ang kupunan ng San Antonio Spurs. Kaya dito sa video na to, tatalakayin ni isa-isa na teammate natin kung paano binaliktad ng San Antonio Spurs ang sitwasyon dito sa serye na to, kung paano nila tinalo, kung ano ang kanilang diskarteng ginawa para makuha ang panalo finally dito sa Game 3. Nagkaroon ng mga clutch moments sa kupunan ng Spurs na kinakailangan talaga nila. Yun lang naman ang kailangan nila, yung mga clutch moments sa katulad nito doon sa may dulo para maselyo na panalo kontra sa kupunan ng New York Knicks. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, ito ang game analysis at breakdown. San Antonio Spurs versus kupunan ng New York Knicks. Sa wakas nanalo na ang Spurs. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa may third quarter. 2 minuto may get. 86-81 ang score dito. 5 puntos ang kalamangan ng Spurs. Dito tayo magsimula mga ropa kasi dito talaga importante ang mga pangyayari sa laban na to. At ang nangyari nga dito mga ropa, possession kaagad ang kupunan ng New York Knicks. Karl Anthony Towns sumayawak ng bola, bigay niya ng bola dito kay Jose Alvarado. Pansinin muna natin si Dylan Harper na dinidefensaan dito itong si Landry Shamet. Ngayon mga ropa, pag penetrate dito ni Jose Alvarado, kitang-kita natin na-attract dyan at nag-react itong si Dylan Harper. Sa penetration, nakala ni Dylan Harper kick out yung bola papunta kay Mikal Bridges, kaya kitang-kita natin dalawang players ang ka-close out dito kay Mikal Bridges kasama si Dylan Harper. Yun nga lang, napeke sila dito ni Alvarado. Kick out pala ng bola kay Landry Shamet sa may right side at kitang-kita natin close out naman niya si Dylan Harper pero huli na ang lahat. Kaya nagkaroon kaagad ng open 3-pointer, tapasok agad to ni Landry Shamet. At dahil nga dyan mga ropa, bumaba kaagad sa 2 puntos na lang kalamangan dito ng kupunan ng San Antonio Spurs. At sa possession naman dito ng Spurs mga ropa, balasa lang din nila ng bola at kitang-kita nga natin dito. Gagamit sana ng pick and pop gameplay dito ang kupunan ng Spurs pero nabaraan siya dito ng depensa. At ang ginawa niya dito, kick out ng bola kay Dylan Harper. Good close out na ang ginawa dito ni Kabayan mga ropa pero nagkaroon ng extra pass para bumalik yung bola doon sa may pick and pop doon sa may ibabaw. At yan na, punabutasan na dyan ng depensa ng kupunan ng New York Knicks. Pumasok na nakabawi kagad ng 3-pointer dito. Itong si Julian Champagny basket. Si Kabayan naman sumubok bumakmak doon sa may ilalim doon sa may paint. Mindes yan, buti na lamang nandoon si Karl Anthony Towns para makuha ang offensive rebound at ang clean up. At sa pagkakataon na to, nagmintes ang tirada ng kupunan ng Spurs. At eto nga mga ropa, paubos ang oras dito. Kabayan Jordan Clarkson ang ginawa niya, step back 3-pointer top of the key at pinanis niya pa dito ang depensa ng kupunan ng Spurs. Napasok pa dito ni Kabayan Jordan Clarkson ng top shot para talunin at 24-second shot clock. Nagkaroon pa ng extra 3 points dito ang kupunan ng New York Knicks. Pero ang malupit dito, Dylan Harper na isang fellow Pilipino din natin ang nangyari, gumamit na screen sa ibabaw pero nakaharap pa din naman dito si Landry Shamet na defender. Ang ginawa dito ni Dylan Harper, ginalawan niya dito si Landry Shamet sabay 3-pointer din ang binanat dito ni Dylan Harper at nakuha ni Dylan Harper dito ang 3-pointer, binawi niya yung 3-pointer na ginawa ni Kabayan Jordan Clarkson. Dalawang fellow Filipinos natin mga ropa ang nagpalitan ng bomba sa may long range bomb. Nakasagot naman ang 2-pointer niya dito si Mikal Bridges at sinubukan tapusin ni Dylan Harper ang third quarter sa kanyang 3-pointer pero nagmindes yan. Ang nangyari pa nga, naging 92-91 na score mga ropa, baba sa 1 puntos ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Kitang-kita natin mga ropa, 1 puntos lang at di kita-nagdigdigan nga ulit ang laban pagpasok ng fourth quarter. Okay, Ben naman ang fourth quarter mga ropa, bola dito ng Spurs. Mawawala nga ang bola dito kay Stephon Castle pero tingnan natin dito si Wemby at si Karl Anthony Towns. Nagbakbakan sila sa positioning at naiwan dito ni Wemby itong si Kat. Ang takbo dito ni Kat at paabante naman ng kay Wemby kaya naiwan dito itong si Karl Anthony Towns at ang gandang pasa ni Stephon Castle na nagkaroon dito ng easy 2 points sa kupunan ng San Antonio Spurs. At si Kabayan Jordan Clarkson mga ropa nandito pa rin sa loob para sa kupunan ng New York Knicks. Yun nga lang na-check dito yung kanyang behind the back. Nakakuha na steal dito ang
kupunan ng Spurs, pero nagkaroon din ng good defense dyan ng kupunan ng New York Knicks, pero bola pa rin ng Spurs. At sa bola dito ng Spurs mga ropa, ang nangyari, pagka-kick out ng bola sa may left side, Josh Hart nag-overact sa may close out, naiwanan siya mga ropa. Pag-penetrate sa may baseline, no choice sa dito si Jalen Bronson kundi close out, naiwanan na yung binabantayan ni Jalen Bronson doon sa may lalim. Easing pa sa mga ropa, nagkaroon ng easy 2 points ulit dito ang kupunan ng San Antonio Spurs. Kaya 8 minuto ang natitira sa may 4th, 98-91 ang score, lumobo ulit sa 7 points sa kalamangan dito ng Spurs. At ang nangyari dito sa possession nila, nakuha dito ng New York isang kauna-unahang puntos galing dito kay Mitchell Robinson sa kanyang putback cleanup. Nagmintes naman si Josh Hart sa kanyang right side corner 3-pointer at dito sa may transition mga ropa si Wemby, walang kabog-abog na 3-pointer ang pinakulan dito mga ropa, pumasok ang tirada ni Wemby, pumito pa dyan ang referee. Ang masaklap nga lang dito para sa Spurs, challenge siya ng coach na kupunan ng New York Knicks at eventually ang challenge mga ropa, tinulak daw dito ni Keldon Johnson itong si Mitchell Robinson, kaya umabante to papunta kay Wemby at na-disregard, natanggal dito yung 3-pointer na ginawa ni Wemby. At pagkatapos pa nga yan, nagkaroon ng zigzagging moves dito ito si Jalen Bronson para makakuha ng easy 2 points. Nagkaroon din ng perimeter jumper dito si OG Anunoby mga ropa, pero still lamang pa rin ng 5 points dyan ang kupunan ng Spurs kalagitnaan ng 4th quarter. Ngayon mga ropa, bumalik ang possession sa kupunan ng San Antonio Spurs. Ito naman ang gusto ko mga ropa. Heto kaagad, sabihin ko kaagad sa inyo. De'Aaron Fox ang may hawak ng bola dito. Binabantayan siya dito ni Jalen Bronson at kita-kita natin. Hinayaan ng San Antonio Spurs na magkaroon ng isolation play itong si De'Aaron Fox. At kita-kita nga natin mga ropa, napakagandang crossover ang ginawa dyan ni Fox. Sumubok lumosaw dito si Josh Hart pero huli na ang lahat. Nalusutan na sila dito ni De'Aaron Fox at nagkaroon kaagad siya ng easy 2 points. Ngayon mga ropa, mamaya malalaman nyo kung bakit sobrang importante na pinag-a-ISO ng kupunan ng San Antonio Spurs itong si De'Aaron Fox. Ngayon mga ropa, bumalik tayo sa possession ng kupunan ng New York Knicks. Ang nangyari naman dito, nagbigay ng screen ng kupunan ng New York. Sabay kita-kita natin, naka-close out naman dyan itong si Dylan Harper. At ang nangyari, bigay ng bola sa may right side pero nagmindes dyan ang kupunan ng Knicks. Nagkaroon ng transition offense dito, run and gun ang kupunan ng San Antonio Spurs. Yun nga lang, good defense din ang binigay dyan ng kupunan ng New York. Transition 3-pointer ang pinakawalan dito ng New York, nagmindes, nakuha naman ni Jalen Bronson, offensive rebound, pumasok na nga ang tirada at may kasama pang foul. At ang nangyari dito mga ropa, possession ng kupunan ng San Antonio Spurs, pick and roll gameplay ang nangyari. De'Aaron Fox as primary ball handler ang nangyari, sinitan siya na screen dito ni Wemby. At sa pick and roll gameplay na yan, na-attract dito si Karl Anthony Towns, napaharap siya dito kay De'Aaron Fox, ganun naman. Patalikod na jogging na naman ang ginawa dito ni Karl Anthony Towns at syempre, nakaharap si Wemby. Nagkaroon na naman ng alley play mga ropa, konting space lang ang kinailangan ni Wemby, nakapag-convert kagad sila ng perfectly executed play. Sumubok ng 3-pointer dito ang New York Knicks, mindes. Nakuha ang offensive rebound pero another mindes naman ang pinakawalan dito ng kupunan ng New York. Samantala De'Aaron Fox naman ay gumamit ng kanyang perimeter jumper, mindes na rin ng tirada dito ni De'Aaron Fox. Sumubok ng fast break ang New York mga ropa pero good defense ang ginawa dito ng kupunan ni San Antonio Spurs. At sa good defense na yan, Victor Wembanyama umatake papunta doon sa may ring, walang nakaharang mga ropa at kitang-kita nga natin na foul dyan si Wemby. Nagkaroon ng 2 free throws dito itong si Wemby at napasok naman yan ni Wemby. At si Jalen Bronson naman ay sumubok, umatake doon sa may ilalim pero nagmintes ang tirada dito ni Jalen Bronson. Nagkaroon ng offensive rebound ang New York, yun nga lang kitang-kita natin pag-atake dito ni Landry Shamet. Good defense ang ginawa dito ni Wemby. Na-block niya ang tirada dito ni Landry Shamet kaya bumalik ang possession sa kupunan ng San Antonio Spurs. At sa possession dito ni Spurs, ang ginawa ni Wemby, kitang-kita natin, binabantayan siya dito ni Karl Anthony Towns. Pag-atake dito ni De'Aaron Fox, bumaklas kagad si Karl Anthony Towns para lumosaw dito kay De'Aaron Fox. Samantalang si Wemby naman ay nag-float pabalik sa may 3-point area. Kaya pagka-kick out ng bola dito ni De'Aaron Fox, open na open si Wemby. 3-pointer mga ropa, yun nga lang mindes ang tirada dito ni Wemby. At kitang-kita natin, Dylan Harper, napakagandang pwesto ang ginawa niya para makuha dito yung offensive rebound. At dahil dyan, nagkaroon na another possession ng kupunan ni San Antonio Spurs na ibigay kay Wemby yung bola. Open lane mga ropa pero sayang nga lang, costly mistake ang ginawa dito ni Wemby. Mintes na naman ang kanyang tirada.
At dahil dyan dito sa may transition, Jalen Bronson, strong attack ang ginawa pero nagmintes, pero nakabingwit naman ang foul dyan. Itong si Jalen Bronson, nagkaroon ng 2 free throws mga ropa. At samantala, ang San Antonio Spurs naman ay nag-turnover pa sa pagkakataon na to. At dahil sa turnover na yan, nagkaroon ng inbounds play ang kupunan ng New York Knicks na kung saan Jalen Bronson na rumisib ng bola at perimeter jumper, clutch perimeter jumper ang napasok dito ni Jalen Bronson. At dahil nga dyan, biglang naging 108-104 ang score. Bumaba sa 4 na puntos sa kalamangan ni San Antonio Spurs. 2 minuto may na lang ang natitira dito sa may 4th quarter. Naging crucial nga ang laban na to mga ropa. Digitan pa rin ang laban na yan mga ropa. Ngayon pumunta tayo sa possession ng San Antonio Spurs. Ito na nga yung sinasabi ko. 2 minuto na lang halos na natitira sa may game. Crucial moment na to. 108-104 ang score. Hindi pa sigurado ang panalo dyan ng Spurs dahil 4 na puntos lang ang kanilang kalamangan. Stephon Castle ang mayawak ng bola. At ito nga yung sinasabi natin. Ang nangyari dito, kumuha din si Wemby ng bola mga ropa at binigay naman niya ni Stephon Castle. Si Wemby ganyan lagi ang ginagawa niyan. Pagka mga gantong clutch moment talagang kinukuha niya yung bola sa kanilang ball handler. Ngayon mga ropa, ano ang nangyari? Binabantayan siya dito ni Karl Anthony Towns. Sumubok mag-make ng move dito si Wemby pero walang kinapuntahan yan mga ropa dahil nga sobrang ganda ng depensa sa kanya ni Karl Anthony Towns. At the same time, hindi talaga kaya mga ropa, hindi uubra. Galing ba naman sa mitaas? Sabay dediretso pa sobrang tangkad niyang player mga ropa kaya nagiging force dito yung issue. Hindi bis na ipahawak na lamang sa may ball handler yung bola. Talagang napipilit dito si Wemby na kailangan niyang umatake. Hindi talaga uubra. Buti nga mga ropa ang ginawa niya dahil no choice na dyan na ipasa pa niya yung bola kay Stephon Castle. Sumubok na so dito si Josh Hart pero huli na ang lahat. Naipukol naman ni Stephon Castle ang napakalayong 3-pointer at sobrang clutch 3-pointer na pasok dito ni Stephon Castle. Sinagip niya si Wemby sa possession na yan mga ropa at 3-pointer pa ang kanya napasok para bigyang kalamangan ni Spurs ng 7 puntos dito sa clutch moment ng laro. Umatake dito si OG pero na-foul siya dito at nagkaroon ng free throws. Isang free throw lang ang napasok dito ni OG. Naging costly pa nga yung isang free throw na yan. Kick out dito ni De'Aaron Fox papunta kay Dylan Harper pero nagminta isang right side corner dito ni Dylan Harper at walang kaabog-abog sa mid-transition. Jalen Bronson pinukulan dito ng top of the key 3-pointer ng depensa ng Spurs at pumasok ang 3-pointer na sobrang clutch. At dahil nga dyan, bumaba sa 3 puntos ang kalamangan dito ng Spurs. 30 seconds na lang halos na natitira sa big game. Take note, hindi pa rin sigurado dyan ang panalo ng Spurs. 3 puntos pa lang din ang kanilang kalamangan. Marami pang pwede mangyari. At ito na nga yung sinasabi ko. De'Aaron Fox na nagmamando ng bola. Kitang-kita natin, Wemby kumukuha na naman ng bola. Hinihingi na naman niya yung bola. Pumwesto na naman siya para mabigyan siya ng bola, which is Karl Anthony Towns na naman na bumabantay sa kanya. Nangyari na nga kanina mga ropa doon sa may last possession nila. Ngayon, ganun na naman ang hinihingi ni Wemby. Buti na lang mga ropa ang ginawa dito ni De'Aaron Fox. Hindi niya binigay yung bola. Makikita nga din natin sa body action dyan ni Fox na parang nagdalawang isip pa nga siya kung bibigyan niya yung bola kay Wemby. Pero in-embrace niya ang pagkakataon. Take note, sa Sacramento Kings, si De'Aaron Fox talaga ang go-to guy. At sobrang clutch niyang player na yan sa Sacramento Kings. Buti nga dito talagang inabsorb niya yung moment mga ropa at ang ginawa dito ni Fox. Ginalawan niya ang depensa dito ng New York Knicks. Sabay perimeter jumper mga ropa at sobrang clutch niyang perimeter jumper na yan para maselyuhan na ang panalo ng kupunan ni San Antonio Spurs. 12.2 seconds na natitira, 5 puntos ang kalamangan ni Spurs dahil sa tirada na yun ni De'Aaron Fox. Ngayon mga ropa, ang tanong ko sa inyo, what if binigay ni De'Aaron Fox yung bola kay Wemby? Malamang sa malamang, force na naman ang mangyayari sa possession, walang kapupuntahan. Yun lang yung pinapoint out natin dito mga ropa. Sariling opinion ko yun, pero kayo ano sa tingin nyo? Kung binigay yung bola kay Wemby, ano kaya ang mangyayari? Ang malupit dito, nagkaroon pa ng mabilisang 3-pointer ang kupunan ng New York Knicks. Sa katauhan dito ni OG Anunoby, hindi pa rin tapos ang laban. Nagkaroon ng inbounds play ang kupunan ng Spurs, na-foul si Stephon Castle at 2 clutch free throws ang tinake dito ni Stephon Castle at parehas pumasok yan. Lobo ulit sa 4 na puntos sa kalamangan ng kupunan ng San Antonio Spurs. At last possession ng kupunan ng New York Knicks, 3-point attempt dito ni Mikal Bridges, nagmintes. Another 3-point attempt na naman mga ropa at nagmintes. At dyan na nakuha ng San Antonio Spurs ang panalo dito sa may game 3. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo sa performance na ginawa dito ng San Antonio Spurs? Nakaisa lang sila mga ropa, 2-1 na ang serye. So ngayon mga ropa, predict nyo na kung sino mananalo sa may game 4. Pwede kayo mag-comment nyo sa bang opinion, magkwentuhan tayo.